Isang dalaga ang naghahanap ng isang binatang sasagip sa kanya mula sa pamilya ng madrasta. At ang target niya ay ang pinapangarap ng lahat, si Kevin, ang bilyonaryong binata. Isang tulong naman mula sa mahirap na lalaki ang tinanggap niya, mapalapit lang kay Kevin. Ngunit paano kung maramdaman ng dalaga na hindi siya kay Kevin umiibig, kundi sa poor prince na natulong sa kanya? Paano na ang happily ever after niya? Hello mga ka-MV! Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo, na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Billionaire and the Poor Prince. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Joy ngayon ay namamasyal sa Greenbelt nang biglang matuon ang kanyang pansin sa isang piraso ng glass shoe na maayos na nakatayo sa display panel sa isa sa mga outlet sa Greenbelt. Napakaganda ng sapatos nito. May mga precious stones. Para bang naaalala niya ang magical glass shoes ni Cinderella. Habang nakatitig naman siya sa sapatos, bigla na lamang pumasok sa isip niya ang kaniyang kabataan, ang kaniyang secret dream nung bata pa siya. She had dreamed of being found by her prince through those shoes. Pero siyempre, bata pa siya noon at mahilig talaga siya sa mga story ng fairy tale. Pero, alam niyo sa totoo lang, parang ang fairy tale ang buhay niya. Parang nga siyang si Cinderella. Meron nga siyang stepmother na pagkasama-sama ng ugali at meron din siyang 2 stepsisters. Mula pa noong bata pa si Joy, ay pinagtutulungan na siya ng mga ito upang sa tuwina ay pagkatuwaan at alipinin. Ang kaniyang ama mabait sa kanya, ngunit alam niyang limitado lamang ang pagtingin at oras na maaari nitong ibigay sa kanya. Tinanggap niya ang pagtrato ng madrasta at mga kapatid, at ang kanyang sitwasyon sa bahay na yon dahil alam niya na isa siyang ampon. Hindi kasama si Joy sa pamilya Montemayor. Mula nang magkaisip, ay alam na niyang hindi siya anak ni Rain, ang kanyang stepmother. Ang alam niya ay anak siya ni Albert, sa ibang babaeng nakilala at nabuntis nito, bago pa man nakilala at naging asawa si Rain. Ngunit na ang 10 taon gulang na si Joy, nalaman niya na hindi rin pala siya anak ni Albert. Ang ina ni Joy ay si Jackie, isang bad girl na naka one night stand ni Albert. Makalipas ang 7 buwan, muling nagpakita ang babae na malaki na ang tiyan. Sinabi raw ni Jackie na anak ni Albert ang dinadala nito. Nang mga panahong yun ay may nobya na si Albert, si Rain. Gayunpaman ay tinulungan ni Albert sa pinansyal na paraan si Jackie hanggang sa makapanganak ang babae, dala ng responsibilidad. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari ay namatay sa panganganak si Jackie, kaya naiwan kay Albert ang sanggol. Ginustong makasiguro ni Albert kung totoong ito ang ama ng anak ni Jackie. Kaya naman ipina-DNA test ng lalaki ang sanggol. At ganun na lamang ang gulat nito nang malaman na hindi nito anak ang sanggol. Lumabas na niloko lamang ni Jackie si Albert. Dahil walang mapag-iiwanan ng sanggol, kinupkup na lamang ni Albert ang anak ni Jackie. Ilang buwan ang nakalipas ay nagpakasal si Albert kay Rain. At nagkaanak ang mga ito ng kambal na babae. Nalaman ni Joy mula sa yayang nag-alaga sa kanya na ginusto siyang ipaampon ni Rain sa iba. Pumayag si Albert ngunit hindi rin itinuloy ng kaniyang ama ang pagpapaampon. Napamahal na raw kasi siya kay Albert. Sa kabila ng kasalanan ni Jackie kay Albert ay minahal ng huli si Joy. Yun ang pinanghawakan ni Joy upang pagtiisan ang pagtrato sa kanya ng itinuring na madrasta at mga kapatid. Pinag-aral siya ni Albert at ibinigay ang lahat ng pangangailangang material. Gayunpaman, hindi nito maaaring ibigay sa kanya ang bagay na tanging sa mga tunay na anak lamang nito kayang ibigay. Tanggap yun ni Joy. Masaya na siya na makiamot sa atensyon at affeksyon mula kay Albert. Kaya naman bilang pagtanaw ng utang na loob kay Albert, pilit pinipigilan ni Joy ang patulan ang mga pangasar at panlalait ng kanyang mga kapatid. Tinis din niya sa tuwina ay ang pagpaparamdam ni Rain na isa siyang sampid at putok sa buhot walang mga magulang.
Tuwing nasa eksena si Albert, hindi pinagmamalupitan si Joy ng tatlo. Ngunit kapag wala ang padre de familia, halos ituring siyang housemaid ng mag-iina kahit tatlo ang kasambahay sa mansyon. Hindi minsang pinigilan ni Joy ang sarili na labanan ng mga ito. Ngunit hindi ginawa dahil ayaw niyang magalit uli sa kanya si Albert. Noong 12 years old kasi si Joy, naitulak niya si Misty sa sobrang galit sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya sa school. Nauntog ang babae at nagkaroon ng bukol sa ulo. Hindi siya kinausap ng 1 linggo ni Albert nang dahil doon. The man gave her the silent treatment. Sino ba naman siya para kampihan nito laban sa sariling anak? Anak lang naman siya ng isang bar girl na binalak lokohin si Albert sa pagpapaako sa kanya bilang anak nito. Naunawaan ni Joy ang itinuring na ama kung hindi siya nito kayang panindigan. Daddy Albert was the only one she had. Ayaw niyang mawala ang amor ng ama sa kanya kaya pinagtiisan niya ang 3 kontrabida sa kanyang buhay. Dahil marahil nasanay na sa kasamaan ng ugali ng tatlo, ay nakaya ni Joy na mabuhay kasama ang mga ito hanggang makatapos siya ng high school. Nang mag-college, nag-request siya kay Albert na sa dormitory sa universidad na pinapasukan na tumira. Para siyang nakawala sa hawla nang makalabas ng mansyon ng mga Montemayor. Although she missed her father, she made an effort to talk to him on the phone and seeing him once a week by visiting his office in food trading where he was the president. Ngunit kahit wala na si Joy sa poder ng mga Montemayor, hindi pa rin tumitigil sa pambubuli sa kanya, sina Mickey at Misty. Tuwing nagkikita sila sa daan o dumadalaw si Joy sa mansyon, tuwing may okasyon, hindi pinalalampas ng kambal ang pagkakataon na ibuli siya. Ngunit na-master na niya kung paano maging tuod sa ginagawa ng dalawa. Kaya sa tuwina, nagbabackfire lang sa mga ito ang ginagawa sa kanya. Mula nang ma-realize ni Joy na ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanyang kambal, bukod sa sampid siya, ay dahil di hamak na mas maganda siya sa mga ito. Mas humaba ang kanyang pasensya sa dalawa. Siya ang tinitingnan ng mga lalaki tuwing magkakasama sila. Sa katunayan, nung 16 years old siya at 14 years old naman ang kambal, naligaw sa kanya ang crush ni Misty. Nakabatch niya. Hindi sinagot ni Joy ang lalaki dahil bukod sa ayaw pang magkanobyo ng mga panahong yun, ayaw rin niyang mapagbintangan na nananadya. Naisip ni Joy na baka kapag nagkaedad na ang kambal, mag-mature na, ay maaari na sila magkasundo kahit papano. Ngunit kahit hanggang ngayon, 25 years old na siya at 23 years old na ang kambal, walang nagbago sa pagturing ng dalawa sa kanya. Gayon din si Rain. Araw-araw ay nagkikita sila sa food trading, kung saan lahat sila ay doon nagtatrabaho. Sa food trading nagtrabaho si Joy dahil gusto niyang makatulong sa kumpanya ni Albert, na kinasihan naman ito. Patuloy niyang tiniis ang makasamang 3 kontrabida sa kanyang buhay alang-alang sa taong itinuring na ama. Malungkot na bumuntong hininga si Joy. Nakatuon pa rin ang tingin sa isang piraso ng sapatos ngunit blanko ang kanyang tingin doon. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng mga mata nang maalala si Albert. 1 buwan pa lamang mula ng ilibing ito. Nangungulila siya rito ng labis. Ang kaisa-isahang taong itinuring na magulang na wala pa ng maaga sa kanya. Namatay sa heart attack si Albert. Bigla ng pangyayari. Gayunman nagawa nitong makapaghanda ng last will and testament. 1 linggo matapos ilibing si Albert, ginanap ang will reading. Bagaman hindi tunay na anak, ay kasama si Joy sa pagbabasa ng last will dahil legally adopted child siya ng itinuring na ama. Sa inheritance law ay pantay-pantay ang karapatan ng biological child at adopted child sa naiwang estate ng yumaong biological parent o adoptive parent. Kaya pantay-pantay ang value ng manang ipinamahagi sa kanilang 3 ng kambal. Bagay na ikinasyak at hindi ikinatuwa ng magkapatid at ni Rain. "This is ridiculous, Mommy!" Pag-angal ni Mickey nang iwan na sila ng abogado matapos ang pagbabasa ng last will ni Albert. "How can that putok sa buhok get the same inheritance as me and Misty? She's not our sister!" "Ay, hindi pwede mangyari to!" Pagsang-ayon ni Misty na nagbabagang tingin sa kanya. "You don't deserve a cent of Dad's money!" Nang tumingin kay Joy si Rain, ay nasalubong niya ang naniningkit na mga mata ng ginang. Natitiyak niyang kung wala lang mesa sa pagitan nila,
Baka pinagbuhatan siya ng kamay ni Rain sa tindi ng galit na nakalarawan sa mukha nito. It had been so long since the last time Rain laid a hand on her. Alam niyang pinigilan na nitong saktan siya dahil sa pakiusap ni Albert. Ngunit ngayong wala nang itinuring na ama, sigurado siyang wala nang magiging inhibition ang madrasta upang saktan siya. Tuwang-tuwa ka siguro na binigyan ka ng kayamanan ng asawa ko. Rain huffed angrily. Pero hindi ako makapapayag na makuha mo ang yamang yon. Iko-contest namin sa korte ang tungkol dito dahil wala kang karapatan sa kayamanan ng asawa ko. Yes! Singhal ni Mickey. Hindi namin hahayaan na mag-feeling senyorita ka at magpasasa sa perang hindi dapat sa'yo because that money is supposed to be ours. You were never a Montemayor. Dagdag na insulto ni Misty. Sampid ka lang at alam mo yan. Kaya mahiya ka. Mahiya ka sana sa balat mo kung tatanggapin mo ang manang yon. What do you mean, Misty? Tanong ni Rain sa anak. Iniisip mo ba na tatanggihan niya ang manang ibinigay sa kanya ng daddy mo? Nagbuga ng hangin mula sa bibig ng ginang. And that's impossible, you know. The reason she stuck around the whole time, even though she doesn't want to live with us, is because she had been anticipating this moment. Alam niyang pamamanahan siya ni Albert. Ang pera ng ama niyo ang dahilan kung bakit kahit alam niyang isinusuka natin siya, hindi pa rin siya umaalis sa buhay natin. Nagpakawala ng marahas sa paghinga si Joy. Hindi na niya kailangan pang magpigil ng galit. Kaya lang siya nagpapasensya at pilit kinokontrol ang sarili ay dahil kay Albert. Ngayong wala na ito sa mundo, wala nang dahilan para magtiis pa siya. Hindi ako mukhang pera! Joy almost snapped. Mukhang nabigla si Mickey sa tono niya, kaya napatayo ito. Oh my God! Did you hear her tone? Mayabang na porke nalaman niya kasing laki din ng mana natin ang mana niya. Kakainis na baliw. Nag-angat ng kilay si Misty. Kung talagang hindi ka mukhang pera, patunayan mo. Tanggihan mo ang mana mo. Naghahamon ang tingin nito. Why do you all hate me so much? Ano bang nagawa kong kasalanan sa inyo? Tanong ni Joy sa matatag na tono. To answer your question, I hate you because you are an outsider. You don't belong to our family. Imagine all our lives, we've been living with a stranger. You don't know how much that sucks? Ang isipin ng isang taong hindi miyembro sa pamilya ang nakikisawsaw sa lahat ng meron kami. I hate you! Tugon naman ni Mickey. Dahil nagpanggap ka lang na mabait para magpa-impress kay Dad at kunin ang loob niya. You were trying to steal our father away from us and make us look like bad to him. And I hate you too. Nandidilat na wika ni Rain. Not only because you are an unwanted extra baggage in our family. Tuwing nakikita kita, para kung nakikita ang manloloko mong ina dahil kamukhang kamukha mo siya. Sinubukan niyang agawin sa akin si Albert sa pamamagitan mo. Binalak niyang pikutin si Albert. Buti na lang namatay siya. Dahil kung hindi, baka nagtagumpay ang malandi mong ina sa pang-aagaw sa boyfriend ko. Hindi alam ni Joy kung totoo ang sinabi ni Rain. Wala na ang kanyang ina para ipagtanggol ang sarili nito sa akusasyon. Gayunpaman, hindi niya dapat pagdusahan ang maaaring ginawa ng kanyang ina. Hindi niya yung kasalanan. Ngunit sa isang taong makasarili at makitid ang utak, alam niyang hindi siya maunawaan ni Rain kahit ipaunawa niya ang kanyang sitwasyon. Ngumiti ng pasarkastiko si Joy. Sa totoo lang, pinagtiisan ko lang din na makasama kayo alang-alang kay Dad. Nakaisa-isahang taong nagpahalaga sa akin. Siya ang dahilan kung bakit kahit anong gawin niyong pagmamalupit sa akin, hindi ako sumuko. Hindi ang pera niya ang dahilan kung bakit hindi ko siya iniwan sa kabila ng kalupitan niyo. Minahal ko siya bilang tunay kong ama. Kaya kong tiisin ang lahat para sa kanya. Pero ngayong wala na siya, wala nang dahilan para pagtiisan ko pang kasama ng mga ugali niyo. Tumalim ang tingin ng tatlo sa kanya. Ngayon ko mas napatunayan kung gaano kasama ang ugali niyo. Dahil mukhang mas mahalaga pa sa inyo ang pagngingit-ngit sa kayamanang ibinigay sa akin ni Dad kaysa ang pagluluksa sa pagkawala niya. It seems to me that you never really love him. And it's a shame because you are the real family. Sa ating apat, mukhang ako lang ang totoong nagluluksa sa pagkawala niya. Suminghap si Mickey na halatang hindi makapaniwala sa binitiwan niyang salita. How dare you question our love for our father? Can't you see? I'm still wearing black until now. I'm still in mourning. Gustong mapailing ni Joy. Nagsusuot ka nga ba ng itim araw-araw? Pero a week ago,
Uma-attend ka pa sa wild party ng kaibigan mo. I also wore a black swimsuit there. Depensa pa ni Mickey. Joy rolled her eyes in disbelief. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kami pa talaga pinagbibintangan mo na mukhang pera ngayon. This is our money. Natural na maghangad kami sa kayamanan namin. Ang hindi normal, ikaw ang maghangad dahil alam mo namang wala kang karapatan sa pera namin. Kung makatingin kay Joy si Rain ay tila nag-iisip na ito na kumuha ng isang taong magpapatumba sa kanya. Ngayon lumalabas na nga ang tunay na kulay mo dahil may mana ka na. Pero kapag kinontesta namin sa korte ang pagbibigay ng mana sa'yo at mawalan ka ng mana, for sure, babait ka ulit. At baka nga magbakaawa ka pa sa amin para bigyan ka ng pera. Sa loob ng 5 taon ng pagtatrabaho ay sinikap ni Joy ang makaipon. In fact, mula na makapagtrabaho ay hindi na siya tumanggap ng pera mula sa ama. Kaya kahit umalis siya ng empty-handed sa will reading na yon, ay mabubuhay siya. Hindi tulad ng 2 kapatid na walang ginawa kundi ang mag-party at magpakasarap sa buhay. Tumayo na si Joy. I don't think the court would consider your appeal. Gaya nga ng sabi ni attorney, sa inheritance law, pantay-pantay ang karapatan ng biological at adopted child. Pero para sa ikakasiya ng loob nyo, I will disclaim my inheritance. Lumarawan ang kabiglaan sa mukha ng tatlo. Hindi ko kailangan yon. Sapat na sa akin na naranasan ko magkaroon ng ama. Hindi niya siguro maiintindihan. Pero para sa akin, mas malaki pa sa kayamanang gustong ibigay sa akin ni Dad ang pagkakataon na magkaroon ng isang tunay na ama. Isang amang tulad niya. Nakuha ko ng gusto kong makuha. Kaya inyong-inyo na ang mana ko. Isaksak niyo sa bago niyong lahat. Manghang-mangha ang lahat na hindi na nagawang makapagsalita hanggang sa iwan ni Joy ang tatlo. Napagpasyahan na rin niyang mag-resign sa food trading. Ayaw na niyang makita ang 3 kontrabida sa kanyang buhay. Wala na si Albert, kaya wala na ring dahilan para makasalamuha pa niyang 3. She was determined to erase them from her life completely. She wanted to start a new life away from them. Ngunit hindi pala niya yun magagawa dahil na rin sa kagagawa ng mag-iina. 2 araw matapos maging opisyal ang pagdidisclaim ni Joy sa kanyang mana, ay nakatanggap siya ng text message mula sa isang attorney. Ang will executor ni Albert. Ang sabi ng abogado ay mayroon pa siyang isang dokumento na hindi pa napirmahan. Kaya pinapupunta siya nito sa isang restaurant sa isang hotel sa Makati upang doon sila magkita. Hindi na pinuna ni Joy kung bakit sa halip na tumawag ang abogado, nagpadala lang ito ng text message. At ibang numero pa ang ginamit sa pagpapadala ng text message sa kanya. Nang pumunta si Joy sa tagpuan, ay nakita niya doon si Don Alcantara. Ang 60 years old na mayamang businessman na nanligaw sa kanya at sinubukan siyang alokin ng kasal noon. Ang sabi nito, tinawagan ito ni Misty at sinabi na gustong makausap ni Joy ang matandang milyonaryong byudo. Natuklasan ni Joy na si Misty ang nagpadala ng text message sa kanya. Nagpanggap itong si attorney para siguradong pupunta siya sa tagpuan. Mickey and Misty said, "You didn't get an inheritance from her father, so you're looking for a rich husband." Wika ng Don. I am realistic, Joy. I know nobody would marry me for my looks or personality now that I am old. So my money is my only charm now. I wouldn't mind if you would only marry me for my money. Sinabi ng Don ang malaking net worth nito na halos kasing laki ng kanyang ama. I will give you everything I have if you marry me. Siyempre ay hindi tinanggap ni Joy ang proposal ng Don. She would rather be poor than marry a DOM. Hindi siya makapaniwala na i-give up na nga niya ang kayamanang ibinigay sa kanya ni Albert. Nagawa pa siyang insultuhin ng ganon ni na Mickey at Misty. At sigurado siyang may blessing kay Rain ang ginawang scheme ng dalawa sa kanya. Nang kumprontahin ni Joy ang magkapatid ay nakuha pang magpanggap ng dalawa na mabuti ang intensyon sa ginawa. Nag-aalala lang kami sa'yo, painosenteng sabi ni Mickey. You are poor now, kawawa ka naman. Hindi ka pa naman sanay sa hirap. We just wanted to help, sabi naman ni Misty. Naisip namin na kailangan mo ng bagong gagatasan. Nandiyan si Don, para isalba ka. Hindi nakaligtas sa paningin ni Joy ang pagpipigil ni Mickey na matawa at ang exaggerated na paglabi ni Misty na kunwari ay awang-awa sa kanya. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Hinablot niya ang buhok ng dalawa at sinabunutan ang mga ito ng sabay. Sumabog ang lahat ng naipong galit niya sa mag-iina at naibuhos sa catfight na yon
Kaya siya ang kahit dalawa ang kanyang kalaban. Umuwing may black eye, kalmot at mga pasa ang dalawa. Nang sumunod na araw ay si Ray naman ang humarap kay Joy at pinagsalitaan siya sa ginawa sa mga anak nito. Nang itaas ng ginang ang kamay para padapuin sa kanyang pisngi, hinagip niya ang pulpulsuhan nito. At marahas na hinawi sa kabiglaan nito. Wala ka talagang utang na loob, ingrata ka. Matapos ka naming palamunin at pag-aralin. Ang gaganti mo sa amin? Excuse me, wala akong utang na loob sa'yo at sa mga anak mo. Hindi ikaw nagpakain at nagpaaral sa akin. Si Daddy Albert lang ang pinagkakautangan ko ng loob at hindi kayo ng mga anak mo na walang ginawang mabuti sa akin. Matapang na wika niya. Ay, pagbabayaran mo ang ginawa mong to, isinusumpa kita. Maghihirap kang parang daga at hindi ka magiging masaya habang buhay. Nginitian lang ni Joy nang pasarkastiko ang sinabi ng ginang. Handa siyang mamuhay nang wala ang nakagisnang comfort. Hindi naman talaga siya naging kasinluho ng mag-iina kahit noong nabubuhay pa si Albert. In fact, nung bata pa siya, ang mga anak ng kasambahay ang kanyang kalaro. Nung nagdalaga naman, wala siyang kaibigang mayayaman, kaya hindi siya nakikipag-party sa mga sosyal at nakikipagbonggahan sa luxury items. Kahit hanggang sa kasalukuyan, sapat na kay Joy ang nakatira sa maliit na townhouse na kanyang hinuhulugan at may kinakain araw-araw. Ngunit nang dahil sa ginawa sa kanya ng mag-iina sa kabila ng pagpaparaya niya sa nakuhang mana kay Albert, nagbagong bigla ang kanyang plano. Suddenly, Joy wanted to be rich. Very rich. Richer than the Montemayor. Gusto niyang ipakita sa mag-iinang tumapak sa kanyang pagkatao na hindi siya habang buhay na api. Hindi niya hayaang magkatotoo ang sumpang binitiwan ng kanyang stepmother. She would live happily ever after, just like in the fairy tale, with a prince. A prince that her two wicked stepsisters also wanted to have. But she would be the one who would have him. Kevin Valdelion, the most bachelor in town, young, handsome, and an heir to a vast fortune. Kaisa-isahang anak na lalaki na mag-asawang kapwa nagmula sa alta sosyedad, ang 31 taong gulang na lalaki. Kevin's father was tagged as the richest man in the Philippines, and his mother was a socialite who belonged to one of the richest families in the country. Patay na patay kay Kevin, sina Misty at Mickey. In fact, ang lalaking yung ang madalas na pag-away na magkapatid doon pa man. Natatandaan pa ni Joy kung paano tadtarin ng mura ng dalawa ang longtime girlfriend ni Kevin. Tuwing nakikita ng kambal ang babae sa magazines at newspaper, nakatabi ni Kevin. They even prayed that Kevin and his girlfriend would break up. May samang kukulam yata ang dalawa, kaya naghiwalay ang magnobyo 2 years ago. Since then, Mickey and Missy had been trying to get a chance to catch the bachelor's attention. Ngunit dahil hindi naman kasing yaman ng mga Valdelion ang mga Montemayor, hirap ang dalawa na makakuha ng invites sa mga social gathering na dinadaluhan ni Kevin. Sa katunayan, minsan nang nag-gate crush ang dalawa. Ngunit dahil nag-away ang mga ito kung sino ang unang lalapit kay Kevin, nabuking ng ilang tao roon na wala sila sa guest list, kaya pinaalis ang dalawa. Nang malaman na dumalo sa isang jewelry auction event si Kevin kasama ang ina, nagbayad pa ng malaking halaga ang magkapatid para lang makatanggap ng imbitasyon sa auction. Kaya lamang umuwing luhaan ng magkapatid dahil hindi pinansin ni Kevin ang pagpapapansin ng dalawa. Just recently ay nabasa ni Joy sa isang magazine na gusto nang mag-settle down ni Kevin. Ayon sa ina nito, Kevin was looking for a wife. Kapag siyang napangasawa ni Kevin, siguradong luluha ng graba ang dalawang kapatid na hilaw dahil sa matinding selos at inggit. At mas magiging mayaman pa siya kaysa sa mga Montemayor. Kaya mamumuti ang mga mata ng kanyang madrasta at mapapahiya ito sa pagbitiw ng sumpa sa kanya. Hinaplos ni Joy ang salamin ng bintana na tila nahahaplos rin niya ang sapatos. She wanted to wear that shoe. She would soon wear that shoe. Maybe she could really be Cinderella after all. She would live in a castle soon. And her stepmother and wicked stepsisters would eat their hearts out. Maingat na sinalina ni Victor ng 1 ounce light rum, 1 ounce dark rum, at 1/4 ounce grenadine ang tinitimplang punch sa cocktail shaker. Matapos ilagay ang iba pang ingredients, sinimulan niya yung i-shake.
Ibinalik niya ang tingin sa dalawang babaeng nakakagat-labi habang nakatingin sa kanya, na tila ba takam na takam ang mga ito. Alam ni Victor na hindi sa tinitimplang zombie punch natatakam ang dalawang babae kundi sa kanya. Kanina pa niya naririnig kung paano siya pag-usapan ng dalawa na tila wala siya sa likod ng bar counter. They were talking about how hot he was, how handsome his face was, how they imagined his body, while shaking the cocktail shaker that they would drink later. He could not help but be amused. Ganun pala ang pakiramdam na may naghahangad sa kanya dahil good-looking siya at hindi sa kung ano paman. Wala ring mga paparazzi na umaaligid sa kanya upang bantayan ang kanyang affairs. Nobody knew who he was in that country, except one person. In that country, he was not the only heir of the richest man in Australia. He was not the CEO of the largest distillery in Australia. He was not rich and famous. He was not Victor Wilson. He was Enzo Aguirre, an ordinary Australian expat who earned money through bartending in a bar somewhere in Makati. And the only things he had in that place were his good looks and super bartending skills. 5 araw na si Victor sa Pilipinas. Mayroon pa siyang natitirang 25 araw bilang break sa toxic life niya. So far, he was enjoying that adventure. He was the kind of adventure that nobody in his shoes would think of doing. Siya lang ang tanging makakaisip ng bagay na yon na isang malaking kalokohan sa ibang taong makakaalam ng kaniyang ginagawa. He suddenly became tired of his glamorous life. He wanted to try to live as an ordinary person for a change. Gusto niyang maranasan kung paano mabuhay nang wala ang yaman na kinagisnan mula pa nang ipinanganak siya. Gusto niyang malaman kung paano nabubuhay ang karaniwang tao. He was fed up with being stalked by the media and by women who wanted to marry him for fame and money. He realized his good looks were only a bonus. Those women were really all after him because he was the only heir to Wilson's enormous wealth. Mabubuhay prinsesa nga naman ang babaeng mapapangasawa niya kung sakali. Kaya naman nung tanungin si Victor na mga magulang kung ano ang gusto niyang regalo para sa kanyang 31st birthday, hiniling niya ang isang buwang bakasyon. Siguradong magtataka ang kanyang mga magulang kung bakit sa Pilipinas siya magbabakasyon at hindi sa mga lugar na dapat ay pinupuntahan ng mga taong nasa estado nila sa buhay. Kaya sinabi niyang sa Switzerland niya gustong pumunta upang magbakasyon. Nung una, ayaw pumayag ng ama ni Victor dahil hindi nito gustong iwan niya ng ganung katagal ang kanyang trabaho. Ngunit dahil kinumbinsi ng kanyang ina ay pumayag na rin ito. Pilipinas ang napiling puntahan ni Victor. Dahil kung mayroon man siyang isang bansang dapat pagbabakasyonan ng matagal, yun ay ang Pilipinas. Dahil doon nagmula ang isang parte ng kanyang lahi. He was 3/4 Australian and 1/4 Filipino because his father was pure Australian and his mother was half Filipino, half Australian. Hindi naman nahirapan si Victor sa pag-adjust sa banyagang bansa dahil marunong siyang magtagalog. His grandmother who married an Australian was a pure Filipina, and she had taught him how to speak Filipino language since childhood. His mother, even though was born in Australia, also talked to him in Tagalog once in a while, and his yaya was a Filipina as well. Marami siyang alam tungkol sa Pilipinas at kultura nito, kahit yun ang unang beses na nakatapak siya sa bansa. Kasalukuyang nakatira si Victor sa isang maliit na transient house. Nakita niyang nakapaskil sa posteng kanyang naraanan ng adnon nung unang araw siyang naglalakad-lakad sa streets upang maghanap ng matitirhan. Kaya niyang tumira ng isang buwan sa isang 5-star hotel, ngunit hindi niya ginawa dahil gusto niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. In fact, sa ikalawang araw pa lamang niya sa Pilipinas, nakapamasukan na kaagad siya bilang isang bartender sa isang bar na naraanan. Given na maalam siya sa mga alak dahil CEO siya ng isang distillery. Marunong din siya sa bartending kahit hindi yun kailangan sa kanyang trabaho. Nung binatilyo pa, nagka-interes siya sa bartending nang makita kung paano iniikot at inihahagis ng bartender na nag-serve ng drinks sa anniversary party ng Wilson Distillery, ang mga bote ng alak. Ginawa niyang hobby ang pag-aaral ng bartending hanggang sa humusay kahit na walang formal training. In fact, minsan na siyang nagpasiklab ng bartending skills sa isang social function sa kumpanyang pinamamahalaan.
Bartending was only a hobby when he was in Australia, but in the Philippines, it had become his job. And it was humbling to know how a mere hobby for him could be other people's bread and butter. So, they have a girlfriend? Maharot na tanong ng babaeng maiksi ang buhok kay Victor habang isinasalin niya sa highball glass ang cocktail drink. No, tugon ni Victor. Oh my God! Kinikilig na sambit ng babae, may mahabang buhok at singkit na mga mata. Did you hear how he said no? I so love his Aussie accent. Yes, he is indeed. Hey, handsome bartender, do you want to go out with us tonight after you've done with your work? Well, ngumisi si Victor. Sure. He had always been a ladies' man, but it was only these days that he could charm women with his looks alone, and he was enjoying it. The two flirted with him while he was mixing drinks inside the bar counter. Hanggang sa bigla na lang suminghap ang babaeng may maikling buhok. Oh gosh, is that? Nakaturo ang babae sa gawing kanan. Nanlaki ang mga mata ng babaeng singkit. Oh my God! Kevin Valdalion? Napatingin si Victor sa tinitingnan ng mga babae. Nakita niya si Kevin na nakaupo sa isang stool sa kabilang parte ng bar. Mukhang sadyang hindi lumapit sa kanyang kaibigan dahil may dalawang babaeng nakikipag-flirt sa kanya. Marahil ayaw siyang istorbohin ng kaibigan. Since when did he start going to bars like this? Tanong ng babaeng maikli ang buhok sa kasama. Ipinagpatuloy ni Victor ang paggawa ng screwdriver drink. Kevin started going to that bar ever since Victor started to work there. Kilala niyang kaibigan. Hindi mahilig sa nightlife si Kevin. At kung iinom ng alak, sa luxury cocktail bar ito pupunta. At hindi sa bar na yon na pang middle class. Kaya nauunawaan niya kung nagulat ang mga babae na makita rin si Kevin. Kilala si Kevin Valdalion sa Pilipinas bilang kaisa-isahang anak na lalaki ng pinakamayamang angkan sa bansa. Kevin and Victor were in the same boat, except that the Wilsons of Australia were way richer than the Valdalion of the Philippines. And Kevin was not the only heir to his parents' fortune. May dalawang kapatid na babae si Kevin na mas bata dito. Habang si Victor nag-iisang tagapagmana. OMG girl, I heard he's been searching for a wife. I need to approach him. Tumayo mula sa upuan ng babaeng singkit pero pinigilan nito ng kasama. No way girl, Kevin is mine. Umalis na rin sa upuan ang babaeng maiksi ang buhok. Ngunit pinigilan din ito ng kasama. He's mine! No, he's mine! I'm the wife he's looking for. Nagsukatan ng tingin ang dalawang babae. Pinigilan ni Victor ang mapangisi sa amusement. Tumikim siya ng malakas. Excuse me, I thought we were going to hang out together tonight. Natahimik ang dalawang babae at nagkatinginan. Sumama ka na sa kanya. Turo ng babaeng maikli ang buhok kay Victor. Inakala siguro ng babae na hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Mas gwapo siya kaysa kay Kevin. Aanhin kong gwapo kung wala namang pera. Wika ng singkit. Hindi ako mabibigyan ng pride niyan. Pinigilan ni Victor ang mapangiti. Kung alam lang ng babaeng singkit, nakakilala niya ng personal ang Italian fashion designer at owner ng Prada. Ikaw na lang sumama sa kanya. Total naman, kanina ka pa naglalaway sa kanya. Hay, kilala mo ko. Pag may isang gwapo at isang mayaman, doon ako sa mayaman. Parang true love at 1 billion pesos lang. Doon ako sa 1 billion. Kung ganon, may the best woman win na lang. Fine! Sabay na humarap kay Victor ang dalawang babae. We love you, handsome bartender. Sabi ng babaeng may maikling buhok. But we have to go. At umalis ang dalawa, dala ang mga inumin, at nag-unahan sa paglapit kay Kevin. Pinakawalan na ni Victor ang pinipigilang pagtawa. He was not offended after all. In fact, naaliw siya sa mga babae. Kung alam lang ng dalawa na mas mayaman pa siya kaysa sa target ng mga ito, those gold-digging girls did not even have a chance with Kevin. He was sure about that. Nang makalabas si Victor ng bar ay isinakay siya ng kaibigan sa kotse nito patungo sa Manila Bay kung saan nakadakang yate nito. Doon ipinagpatuloy ni Kevin ang pag-inom. Victor and Kevin were old friends. Mula pa noong binatilyo ay magkaibigan na sila. Ang lola ni Kevin sa father's side ay nakapag-asawa ng isang Filipino-Australian nang mabiyuda at doon nanirahan sa Australia.
Tuwing summer sa Pilipinas, nagbabakasyon si Kevin sa Australia. Ang lolo ni Victor at ang asawa ng lola ni Kevin ay matalik na magkaibigan. Nagkakilala sila ni Kevin dahil sa mga lolo nila at naging magkaibigan, kasama ang iba pa niyang barkada. They had managed to maintain their friendship until they both grew up and barely saw each other anymore. Kaya nang dumating si Victor sa Pilipinas, ay si Kevin kaagad ang nakaalam ng kaning sikretong plano para sa bakasyon. Tinawanan lamang ni Kevin ang naisip niyang pagdadisguise sa ibang katauhan. Kilala siya ng kaibigan bilang playful at mahilig sa adventure. "Are you kidding me?" Hindi makapaniwala ang tanong ni Victor, sabay hawi ng buhok na tumabing sa isa niyang mata. He was not used to wearing Asian hairstyle, but he had to do so in order to hide how he looked even a little. Ang kulay brown na buhok ay pinakulayan niya ng itim. "I hope I am, but unfortunately I'm not. My mother seems to have given up on trying to matchmake me with her friends' daughters. So, she wants something this big and dramatic now." Halatang nainis si Kevin nang magtawa siya. Inakala yata ng kaibigan na iniinsulto niya ito. Ngunit ang totoo, sadyang naaliw lang siya. Kevin's mom was planning a ball for her only son. She was planning to invite all of the single, pretty, and decent ladies in their social class, so Kevin could meet them all and pick someone he would like to date among the guests. Being the most bachelor in town, as dubbed by a local magazine, there was no doubt Kevin Baldelion could fill the party hall with women queuing to catch his attention. Alam niya na hindi lang dahil nababaluyan si Kevin sa ganong klaseng setup na animo isa itong prinsipeng naghahanap ng prinsesa, kaya ayaw nito sa gustong mangyari ng ina. Kevin was still in love with his ex-girlfriend, si Gina. Kevin and Gina had been together for almost 10 years. Nang magpo-propose na ng kasal si Kevin sa babae, saka naman nakipaghiwalay si Gina dito. Gina went to the States with another guy, and a few months later, Kevin found out Gina had gotten married. Kevin was devastated but he kept it all inside. Hindi ipinakita ng lalaki na nasaktan nito ng husto sa nangyari dahil ayaw nitong pagpiestahan ng press ang buhay nito. It had been 2 years but Kevin was still not over Gina. Kaya hindi pa ito nagkakanobya mula nang iwan ni Gina. Yun ang dahilan kung bakit kahit sinong babae ang lumapit dito, walang interes si Kevin. Kaya ang dalawang babaeng kausap ni Victor kanina umalis nang walang napala. May pagkarude ang kaibigan niya sa mga babaeng hayaga kumukuha ng atensyon nito. "Man, this is ridiculous. I'll literally die if my mom did that for me too. You know, after announcing to the public through an interview for a newspaper that I'm searching for a wife, that's her next plan. She plans to publicly announce the ridiculous idea later on. Then just say no. I can't. Dad approves of that idea." Kevin's father was a dictator. Shoot. But well, if you do not have a choice, then just suck it up. Malay mo makakita ka talaga ng new love sa ball na yun. Nanahimik ito at bumuntong hininga. Alam niya na naisip na naman ito si Gina. "She's not coming back, man. Move on." "But, man, I still love her, even though she hurt me big time." Tinapik ni Victor sa balikat ang kaibigan. "She's married. Let her go. Find another woman to love." Sana ganun lang kadali yun. Wala siyang masabi. He had fallen in love before, but he had never felt that kind of love Kevin felt towards Gina. "So what's your plan? Will you randomly pick anyone at the ball? Just to get through it?" "I won't pick anybody at the ball, but your mom would be disappointed." "I love my mom, but she has to face the circumstances of her actions. If I don't pick anybody at the ball, she might realize that the whole idea of that ball, she won't do it again." Namataan ni Joy na nakaupo sa stool sa harap ng bar counter ang lalaking itinungo niya sa bar. Nabasa niya sa internet na lately ay napagkikita si Kevin Baldelion sa bar na yon. Nagbabaka sakaling lang siya na matsyetsyempuhan doon ng lalaki sa gabing yon. Sinuwerte naman siya. Kahit hindi sigurado si Joy na matatagpuan doon si Kevin, ay pinaghandaan niya ang gabing yun.
Nagpunta siya sa isang salon at nagpaganda ng husto mula ulo hanggang paa. Nilagyan ng temporary curls ng baklang beautician ang kanyang buhok para daw makadagdag sa seductive look na gusto niyang ma-attain. Bumagay sa kanyang evening makeup na nilapat ang beautician sa kanyang mukha. Lalong-lalo na ang red lipstick na hindi niya akalaing bagay pala sa kanya. Isinuot niya ang dress na binili ng kaibigan para sa kanya. Nung una ay nashock siya dahil sa mahabang neckline ng black dress. Bagaman hanggang tuhod ang haba nun, hakab na hakab naman sa katawan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakapagsusuot ng ganun ka-revealing na damit. Naniniwala siya na hindi kailangan magsuot ng ganun para makaakit ng lalaki. Ngunit iba si Kevin. Mula nang mag-break ito at ang ex-girlfriend na socialite, wala nang pinansing babae. Kaya napilitan tuloy si Joy na magmukhang seductive. In fact, binilhan pa siya ng kaibigan ng Wonder Bra para daw magmukhang malaki. Ang ex-girlfriend ni Kevin ay may malaking dibdib kaya kung gusto raw niyang mapansin ng binata, kailangan niya ng makapal na pad. Nakaramdam si Joy ng kaba habang papalapit sa kinaroroonan ni Kevin na mag-isang umiinom sa harap ng bar counter. She could not mess up. She had to catch this man's attention. Ito ang tanging pag-asa niya para makaganti sa mag-iinang umapi sa kanya. She had to get Kevin Valdeon. Speechless si Joy habang humahakbang papalayo sa kanina ay kinaupuan ni Kevin. Hindi siya makapaniwala na nilayasan siya ng lalaki matapos itong batiin sa pinakaseductive na tinig at pinapungay ng mga mata. He did not brush her off rudely. Pero hindi ba at rude na rin matatawag na mas matagal pang tiningnan ni Kevin ang kanyang katawan kaysa sa mukha niya? Pagkatapos umalis na tila walang narinig. Yun lang ang napala niya. What was wrong with her? Na-turn off ba si Kevin sa kanya dahil sa suot niya? Ganun na lang ang kanyang pagkamangha nang makitang hindi pantay ang kanyang suot. Hindi pantay ang kanyang dibdib. Tumigil siya sa paglalakad at inayos ito. Ay, loko naman talaga itong si Badet. Ba't kasi cups itong binili sa akin? Alam naman yung bilang ako. Medyo maluwang tuloy. Busy siya sa pagkapa at pagpiga upang lumabas sa suot na damit nang tawagin ng isang tinig ang kanyang atensyon. Excuse me, ma'am. Nag-angat ng tingin si Joy habang hawak pa rin at natigilan nang makita ang isang gwapong mukhang sumalubong sa kanyang paningin. Hindi mukhang Pinoy ang lalaki ngunit itim na itim ang buhok. For a moment, akala niya ay si Brandon Roth ang nasa harap niya. Ngunit lean ang bodybuilt ng lalaking nasa kanyang harap kumpara sa bulky na bulto ng Hollywood actor. At naka-uniforme na pang bartender ang lalaki. Do you want anything to drink, ma'am? I was just trying to fix my... never mind. You wouldn't understand because you're a guy. Ngumiti lamang ang binata. Give me anything alcoholic. Anything alcoholic? I don't know anything about alcoholic beverages, so just give me anything. So, you haven't drank anything alcohol before? No, never. Nahalata ni Joy ang pagdududa sa mukha ng lalaki. Iniisip marahil nito na sa suot niyang yun, hindi halatang hindi pa siya nakakatikim ng alak sa buong buhay niya. Sa itsura, mukha siyang yung tipong nagpapakalasing sa mga disco bar at nagwawala. I'm not a slut, okay? Hey, I wasn't thinking that you are. Inirapan niyang bartender. Pero sa totoo lang, mukha nga siyang high-class na bayarang babae sa kanyang itsura. Bakit ba kasi pumayag siyang suotin ng damit na yun? At pati ang depektibong panloob. I'll give you a cocktail since it's your first time to drink. Tumango na lang si Joy. Nangitian siya ng lalaki ay nalusaw ang kanyang inis. Mukhang kahit sinong babaeng mainis dito, hindi magtatagal dahil napaka-charming ng ngiting taglay nito. Ngunit hindi siya nagpunta roon para makipagnitian sa dayuhang bartender. Naroon siya para akitin si Kevin. Nagpakawala siya ng buntong hininga. I saw you approach some guy a while ago. That guy? I think he needed to go to the bathroom. You know, call of nature. He actually went to the exit door. Oh, maybe he thought it was the way to the bathroom? He's that drunk. Tumawa siya ng bahaw at pagkatapos ay ngumuwi ng palihim.
Halatang amusement sa mukha ng lalaki na tila ba alam nitong hindi lasing si Kevin at nagpapalusot lang siya. Narinig niya ang pagtunog ng cellphone mula sa bag. Kagad niyang sinagot nang makitang si Badet ang tumawag. Bruha kang babae ka. Bakit ganun ang... Natigil siya sa pagbanggit ng panloob nang mapatingin sa bartender. Ang pansalo ng dibdib na binili mo. Ayaw niyang maunawaan ng lalaki ang kanyang sinasabi. Kaya tinagalog niya. Lalo siyang mapapahiya sa lalaki kung sakali. Anong panalo ng dibdib ang sinasabi mo? Halatang naguluhan si Badet. Yung wonder. Yung nakakapagtakang... Alam mo na. Sinabi ko na kasi sa'yo, yung cup bilang ako eh. Ano ba pinagsasabi mo? Lasing ka na ba? Teka, anong nangyayari sa mission mo ngayong gabi? Hayon, iniwan ako ng magaling na lalaki na yon. Dahil dun sa binigay mo sa akin. Dahil sa nakakamanghang panalo ng dibdib na binili mo. Hindi ko alam kung ohosi ang lalaking yun dahil nang makita niyang tabi nito. Muling tumingin si Joy sa bartender na halatang nakikinig sa usapan nila na kaibigan. Natabi niya pagitan ng, alam mo na, ayun, umalis. Umalis? Deadma ka? Ganun na nga. Hindi naman ako makapaniwala, sobrang ganda mo ngayong gabi. Mas maganda ka pa nga sa ex niya, kaya paano nangyaring dinedma ka niya? Hindi siya madaling makuha, mukhang totoo talaga yung bali-balitang hindi pa siya nakaka-get over sa ex niya. Kaya kahit sinong babae, ayaw niyang pansinin. E di susuko ka na kagad. Hindi ako susuko. Nagsisimula pa nga lang ako eh. Ako magpapalimot sa kanya sa ex niya. Ako ang magiging asawa niya. Si Kevin Valdelion at ang pera niya lang ang pag-asa ko para maisakatuparan kong plano ko. Kaya gagawin ko ang lahat para mapasa akin siya. Go! Anong next plan mo? Yun ang isipin mo. Inom muna ako rito. Iinom ka ng alak? Hindi ka marunong uminom. Umuwi ka na. Hindi pinansin ni Joy ang sinabi ng kaibigan. Pinatay na niyang tawag at muling umikot paharap sa bartender na nasalubong pa niyang tingin. May kakaiba sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Disappointment ba yon? Ginantihan niya ang ngiti nito nang ngitian siya pagkatapos natuon ang kanyang tingin sa basong nasa counter. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang kulay purple na inuming nasa baso na may toppings sa cherries. Mukhang masarap. Siyempre naman, Purple Passion Punch ang tawag sa cocktail drink na yan. Inumin mo na. Nakakaluwang ng dibdib yan. Unti-unting nalusaw ang ngiti ni Joy. Marahan na bumalik ang kanyang tingin sa lalaki na natagpuan niyang nakaangat ang isang sulok ng mga labi. Marunong magtagalog ang dayuhan?